na patuloy na nagpaalala sa amin kung gaano kayo kabuti, kung gaano kayo katapat sa bawat isa sa amin. Panginoon, muli kaming kakanin ng iyong mga salita at aming itong pagbabahaginan upang sa aming pagpapatuloy, pagpapalakas ng aming espiritual na pamumuhay at lalo tigit sa usaping aming pananampalataya at kaligtasan sa inyo ay patuloy po itong lumalim sa aming mga puso at isip. Kaya Lord, we ask for the Holy Spirit to indwell us. You are our speaker and our preacher for this morning. At hayaan mo po, Panginoon, na ang lahat ng mga isipin o mga bagay na nasa aming isipan ay surrender po lahat namin sa inyo and then maging open ito sa iyong mga salita. Father God, we ask din, Lord, na hayaan mo na ang katahimikan sa umagang ito ay maging ingay naman po ay ang inyong mga salita sa buhay namin. Kaya Panginoon, ihanda mo po ang puso namin at isipan. Tulungan mo rin po ako, ang iyong abang lingkod na gagamitin. Hindi ako karapat-dapat, pero minarapat mo akong maging bahagi ng iyong mga salita. Kaya salamat, Lord. Tinitiwala po namin ang lahat sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Nawa po ay nasa maayos tayong kalagayan. Okay? So last time we are talking about faith alone. So ngayon lang po ay part 2 lang po ng ating faith alone, together, not by works. So tandaan po natin, last time we are talking about the salvation is faith alone. Doon sa part 1 natin, and sa part 2, faith alone, not by works. Tatandaan po natin yun na, sa pananampalataya lamang, ngayon naman, hindi sa mga gawa. Okay? So dito, last time we are talking about kung paano ipinakita o kaya in-argue ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Roma ang patungkol sa kaligtasan. So last time we are talking about na ginamit ni Pablo yung kanyang mahusay na pananaw sa biyaya ng Diyos na, kasi ulitin ko, ang Old Testament, ang mga Hudyo during the time, ang kanilang Biblia ay Old Testament. Hindi nila i-consider yung New Testament. At syempre, ang mga heroes nila, sila Abraham, sila Noah, sila Moses. So yan ang kanilang pinagbabatayan. At ito naman si Paul para maipakita kung gaano kabuti ang ating Panginoon, ginamit niya ito na bilang witness patungkol doon sa kabutihan ng Panginoon. Kasi nga sa last time, we're talking about salvation is free gift from God, received through faith alone. So ibig sabihin, wala nang iba, save by faith alone. Maybe Abraham, maybe David, maybe Moses, or other heroes of the Bible, hindi po tiningnan yung kanilang kahusayan. Ang tiningnan po dito kung paano ang biyaya ng Panginoon na ipinagkaloob sa Kanya. At sa umagang ito, ang ating pagpapatuloy, faith alone, not by works. So tatandaan po natin dito, ang kaligtasan ay bunga ng pananampalataya at sa biyaya ng Panginoon. So ang redemptions and justification through our faith in Jesus Christ. Hindi tayo naligtas sa anumang bagay, kundi dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sabi dito, sa verse 4 to 12, sisikapin po natin ma-open up uli kung paano binigyan diin dito ni Apostle Paul ang pananampalataya ang siyang naging dahilan kaya naituring na matuwid sila Abraham at maging si Haring David. At hindi ipinagmalaki yung kanilang mga ginawa. So, sa theological approach, pag sinabing faith ni Abraham, ang faith pa lang po ni Abraham noon, ang nakikita pa lang niya ay butil. Seed of faith pa lang yon. So, ibig sabihin, hindi pa sumisible, hindi pa nangyayari. Like compare kanina sa ating Sunday School sa Ephesians, ngayon ay hayagan ng ipinakita ng Diyos yung kanyang plano sa lahat ng tao. Nung panahon ni Abraham, butil pa lang yung pananampalataya, pero ito'y nagbigay ng klarong pananampalataya ni Abraham na mangyayari yung ipinangako ng Diyos. Kaya dito natin makikita, seed pa lamang ang nakita ni Abraham patungkol doon sa magandang plano ng Panginoon. Nakukuha nyo? Ibig sabihin, buto pa lang ito. Compare natin sa panahon natin ngayon, nakikita nyo na yung bunga. Sumibol na siya at namumunga na. So po yung napakaganda. Kaya Paul, the following examples, Abraham and the King David. Sabi po dito,
to teach that the righteousness with God is free gift and received by faith alone. So nakita natin dito na ituturo dito ni Paul sa pagpapatuloy, lalaliman niya na magkakaroon ng argument dito. Explicit man yung sinabi dito ni Paul, walang direct, pero ipinapakita dito ni Pablo na ipinagmamalaki niyo ba yung mga gawa ninyo? Ipinagmamalaki niyo ba yung inyong mga ninuno? Ipinagmamalaki ba ninyo ang pagiging Hudyo nyo? Ang pagiging reliyoso ninyo? Ang pagiging pagsunod niyo sa utusan? Lahat yan ay magkakaroon ng argument dito para makita natin na faith alone, not by works. So sabi ng verse 4, a person who works is paid. Ayan. Yung taong nagtatrabaho, binabayaran yan. Tama po ba? Kayo po ba ay nagpapatrabaho na hindi nyo binabayaran? Maliban kung ito ay batarisan, okay yon. Okay? So sabi dito ni Paul, a person who works is paid the wages. So ibig sabihin, ipinapakita dito ni Paul sa mga Hudyo during the time. Sayang sana kung mayroon na tayong screen, mababasa nyo ito. Pero hopefully, manalangin kayo mas malaking TV para mas lalo natin makita. Kasi yung LG natin, more than 8 years na to eh. Nabagyo na yan, nahingi na talaga ng kapalit. No? Pagpirinin yung yumaman si Ate Sara at magkameron tayo. Okay, tuloy. So, tuturo niya dito na ang pagiging righteousness with God is free gift received through our faith, not by our works. Kasi doon, pinagmamalaki ng mga Hudyo, I am a choosing people, a choosing nations. At kahit na kami ay lihim na gumagawa ng kasalanan, maliligtas pa rin kami dahil kami ay Hudyo. Okay, parang kahit na kami ay hindi sumisimba sa sambahang Kristiyano, basta taga-sambahang Kristiyano kami, ligtas na ako. Ganon Hindi ganon ang sinabi ni Paul. Kasi sabi niya doon, kung sumisimba ka lang para maligtas, parang binabayaran ng Diyos ang pagsimba mo. Okay? Parang ganon. So sabi niya dito, not to earn the wages or reward from the human good works and the religious ritual. Ito ang tatandaan natin. Ang sabi ni Paul dito, a person who works is paid the wages, but they are not regarded as a gift. They are something that has been earned. Sabi niya dito, talaga nag-argument, siguro nakikipagtalo pa itong mga Hudyo para mga Kristiyano, okay lang naman sa Panginoon ka, di sumimba. Hindi nga pwede yun eh. Hindi nga pwede yun. As long as you are Christian, dapat nakatanim o kaya nakakintal na sa isipan natin, ang pagsimbang ito hindi bayad, ito'y gratitude sa kabutihan ng Panginoon. Nakakuha nyo? Hindi sisimba ako, magpi-prayer meeting ako kasi may mga favor akong hihilingin sa Lord. At pag naibigay naman, nalimutan ng Panginoon, that is reward. Nakukuha ninyo? Parang sinasabi nila, basta nasimba, basta maganda ang damit, okay yan sa Lord. Maganda ang simbahan, okay yan sa Lord. Basta nasa simbahan lang ako, kahit gumagawa ako ng kasalanan, okay lang yan, save ako, nasa simbahan ako. No, that is wrong idea. Kasi yun ang pinipilit ng mga Hudyo during the time. So dito, grace not works. Pag-usapin naman pong salvation to, huwag kayong malilito ha. Ang pinag-uusapan natin dito ay kaligtasan. Kasi baka sinabi niyo, bakit grace lang? Bakit wala yung gawa? So dapat yung grace not works, ibig sabihin, ipinapakita dito ni Paul na dapat sa mga tunay na may pananampalataya sa Lord, pag-usaping kaligtasan, hindi usaping simbahan, usaping sa relasyon at ginawa ng Panginoon sa atin. Okay, sabi niya verse 5, sa Tagalog ko babasahin, ngunit hindi nananalig sa sarili niyang gawa kung hindi ang sumasampalataya sa Diyos ay nagpapawalang sala sa mga makasalanan na ay maituturing na matuwid. Kaya ibig sabihin niya, sila pastor lang dapat sa simbahan kasi sila naman na nagkakasala eh. Hindi. Lahat tayo may kasalanan. Kaya nga sabi doon, 3:23 ng Romans, kung binasa natin yung last time, kung naaalala ninyo, kung nakinig kayo, lahat tayo ay fall short for the glorious o sa glory ng Panginoon. Lahat ay merong kasalanan. Kaya sabi niya dito sa verse 4, wages are earned, pinagtrabahuhan,
working for the payback, it makes money to an obligation. Para bagang nagtatrabaho ako, babayaran mo ako. Okay yon. Pero itong salvation, hindi mo to pinagtrabahuan, ibinibigay ng Diyos na libre ito. Hindi usapin ditong mayroong kang relihiyon. Alam nyo, balikan natin si Abraham. Alam nyo po ba kung ano ang relihiyon ni Abraham? Bago siya naging Israelita, bago siya naging Christian o mananampalataya, siya originated from the Urs. Ibig sabihin, isa siyang Chaldean. Sila ay Buddhist. Yun ang paniniwala nila. Ngayon, hindi naman kinwestiyon doon na, "Hoy, Abraham, Buddhist ka, bakit sumampalataya ka diyan kay Yahweh?" Halimbawa, ganun. Hindi eh. Ang makikita natin kay Abraham, yung faith niya sa God. At ang kaiba naman po niyan sa atin, kanina, sinabi ko sa inyo, ang faith niya, seed pa lang yung nakita niya. Rather than compare today, as a Christian, nakita na natin yung naging bunga na yun at yun si Jesus. So, ibig sabihin, obligation or debt owned by the employee is not gift. Kasi pinagtrabahuan mo yan. Kaya nga, kahit kayo sumimba araw-araw, paluhod-luhod dito, pabalik-balik ang pagkapang nyo, manalangin kayo, na hinihiling ninyong patawarin kayo, at hindi malinaw sa inyo ang kaligtasan ay sa biyaya at sa pananampalataya, wala pong mangyayari sa bagay na yon. So, faith, verse 5. Faith is God's justify and godly, a righteousness is a credit. Hindi na ako mahal ng asawa ko. Ang ganun na, Parang, halimbawa, nalasing na naman ako, mahal pa rin kaya ako ng asawa ko? Yung parang ganun na, parang, hindi na naman ako sumimba, mahal ba ako ng Diyos? Nandun pa ba yung kaligtasan ko? Di ba minsan nagiging question yun sa atin? Itong grace, hindi tinitingnan ng Panginoon yung mali mo. Ang tinitingnan ng Panginoon, ano yung magiging kalagayan ng tao kung hindi ko siya mamahalin? Ano yung magiging kalagayan natin? Kasi sabi dito, ang pagiging matuwid ng isang tao, nakikredit ito to those who are fully trust in God. Naniniwala ka ba na kahit tayo makasalanan tao, mamahalin ka ng Diyos? Kasi ang pagmamahal ng Diyos, hindi natin pwedeng i-compare sa pagmamahal natin. Pag yung mga kasama natin sa buhay, pag nagkaroon ng mali yan, hindi nyo napapatabihin yan. Hindi nyo nabibigyan ng baon. Hindi, ganun kasi yung prinsipyo ng tao. Kaya mamaya, ibibigay ko sa inyo yung 3 bagay kung paano pumili ang Diyos ng mga taong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Expose ko po muna to. To those who are trust in God and rather than to try to earn the salvation through the personal merit. Ayan. Kung minsan, "Oy, anak naman ako ni pastor. Maliligtas ako." Ayan, ganun Para bang sinasabi, lahi kami ni Abraham. Di ba napapansin nyo, pag nagkukwento sa New Testament, galing kami kay Abraham, siguradong ligtas kami. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kung lahi kayo ni Abraham, di sana ginagawa ninyo ang kanyang pananampalataya. Hindi niya sinasabing, di sana ang mga gawa niyo katulad ni Abraham. Hindi, sabi ni Jesus Christ, kung lahi kayo ni Abraham, di sana tinutularan niyo ang kanyang pananampalataya. Yun ang sinasabi niya doon. Number 2, no boasting. We are trying to work for the salvation and simplifies imputing God's to debit us, which is stripe away from the true grace. Kasi kung minsan nagyayabang tayo, na mabait tayo, ganito tayo. Para bagang gusto kong illustration dito, yung bush parang ganito. Halimbawa, ako ay naging secretary ng area, halimbawa, ganun kung halimbawa mayabang ako, ay dapat lang sa akin yung wala akong ginagawang mali, malinis ako, parang ganon. Pero ako, para walang bush, hindi ako karapat-dapat dyan. Kaya lang naman ako naging ganito dahil sa kabutihan ng Panginoon. Para bagang deserve mo maging ganito dahil mabait ka. Pero ang totoo, kung ikaw ay totoong merong takot sa Lord na hindi ko yun deserve, siguro blessing lang yan. Nakukuha ninyo? Yung boasting, ay ligtas naman ako, nasa sambahang Kristiyano ako, okay na yun. Pinagpipray naman ako ni pastor. Pinagpipray naman ako ng asawa ko, okay na yun. Naunawanan ng Diyos yan. That is clinically clear na nagbubush ang tao. Kasi sabi ko dito, no one bush, we are trying to work for salvation, it applies
Nimputing gods to debit to us. Parang pananagutan ng Diyos na ako iligtas. Tama yon. Pero, hindi dahil magtatrabaho ka sa Kanya para maligtas ka. Hindi po yun. Malaking pagkakaiba nun. Kaya, malaking pagkakalayo nito tungkol sa pananampalataya at sa biyaya ng Panginoon. So, tingnan natin dito. Sa ginawang halimbawa niya. Sabi ni David, pagdating dito sa verse 6, kaya nga tinawag ni David na mapalad ang taong itinuring na pinatawad ng Diyos, di dahil sa sarili niyang gawa. Kaya sinabi niya, mapalad ang taong pinatawad na sa kasalanan. So, dinemonstrate niya dito, yung word forgiveness is blessing. Nakuha niyo? Mapalad ang taong pinatawad sa kanyang kasalanan. So, yung forgiveness, yung forgiven na ibinigay ng Lord, that is a blessing. Nakuha niyo? Pagpapala yun. Anong kasalanan mo? Kayo ang may alam niya na ang Diyos. Hindi ko alam kung ano yung mga pagkukulang na nagawa niyo. Liban na naidyaryo kayo. Ang kaso nito ay nagnakaw ng manok. Liban na ganon. Pero, hindi pa rin yun eh. Para kay David, si Haring David bilang hari ng city noon who experienced the major moral failures. Nakukuha ninyo? Major moral failures. Anong ginawa niya? He commit adultery. Amen? Ayon sa batas yan, dapat patayin yan. Tama? Kasi meron ng law nun eh. Sa panahon ni David, tapos na sila Moses nun eh. Nandun ang Ten Commandment. Bakit si David pinili ng Diyos na maging first king, pinakamahusay pa, at napakalaki ng trabaho ni King David. Ano? Ito si King David. Anong trabaho niya? Isa siyang apostol. Isa siyang pastol. Mula sa pinakaabang tao, kinuha siya ng Panginoon to represent the goodness of God. Kaya, titingnan natin mabuti dito. Si David, ginawang halimbawa ni Paul para ipakita sa mga Hudyo kung paano yung faith alone, not by our works.